Hello everyone! Welcome to our vlog, and for today's video, let's talk about glow up. So, before anything else, gusto ko lang humingi ng pasensya kapag may naririnig kayong tahol ng aso o pukak ng manok or may nakikita kayong padaan-daan na pusa at aso sa likod ko. It's because yung compound namin puno ng animals and ginawa nilang plaza yung bahay namin. Alright. Oo nga. Hinahayaan namin kasi animal advocate kami lahat. Animal welfare advocate, animal kindness advocate, ganon. So, when I was grade 12, let's start sa hair ko ha. So, when I was grade 12, I look like this. Yan. Yung buhok ko, it's semi-blonde. Basta ganun, blonde. Nagmukha siyang orange. Because hindi ako nagpa-bleach, right? And then, nung niriban siya until here lang siya nung pinutulan. And sa kasamang palad, pinaputulan ko siya ulit pero sa ibang parlor na. Kasi nasunog yung here and here and I have to take it away kasi kapag hindi nakakabuti, alisin. So hindi siya nakakabuti sa akin, nahihirap na magsuklay. Talaga yung damage. Ayokong lumala and ayun, pinatanggal ko. And sunog na sunog siya until yung anit ko, mga dye. Yung anit ko sobrang nalulungkot dahil sa nangyaring pagkasunog. So pati siya medyo sunog din. Hindi siya yung sunog na mga first degree burn, second degree burn, yung ganon. Hindi ganon, yung semi nag-dry lang, ganon. So ang nangyari nung pandemic, I did my best to help my hair grow. And then I decided to, pagtiisan yung hair ko hanggang sa umabot siya sa ganito. Alright. Nagpariban ako ulit. Nagpaitim ako ng buhok. And trim-trim lang. And then, hindi na ako naglalagay ng kahit ano. Then, yung buhok ko, talagang, yung shampoo, salitan lang. Monday, shampoo. Tuesday, keratin. And Wednesday, keratin, ganon. Tapos shampoo na naman, ganon. And then, yung pagtulog ko, hindi ako natutulog, nabasa yung hair. And then, hindi ko siya hinahayaang nakaganito lang kapag gusto kong matulog. Tinatali ko siya, tinitirintas ko siya. And, mas better if meron kayong silk na pangbalot sa hair nyo para hindi magkaroon ng split ends, hindi magkaroon ng friction and mag-cause ng damage sa buhok. Right? Naghi-hair oil ako. Alam ng nanay ko yan at ng kapatid ko yan. Talagang yung coconut oil, nilalagyan ko ng mga kung ano-anong enzyme dyan. Tapos, ayun, hair oil dito, massage, tapos dito. Yan lang yung fino-focus ko kasi nandyan yung new hair and dyan yung hair growth rather. And dito yung mga dry na part ng buhok. So, kailangan ng hydration. And, ayun nga. So, ganon yung time ng aking buhok from short to long hair. So, it's my hair. It looks like this right now. Sige. Oh, ayan. Ayun. So, for my face, I look like this. Nakakalungkot yung face ko. Kasi, kuan siya mga 2019 and below. Na umitim talaga ako. Umitim ako kasi
hindi po ako nagasakay. Hindi ako nagasakay ng motor if uwian. That's why umiitim ako and oily pa yung face ko. Kaya pritong-prito yung yung balat ko sa araw, sa init. Kaya ayun, yung mukha ko lang yung maitim, the rest of my body hindi. Acne. May acne yan. I look like that. 2019 din siya. So, ganyan yung face ko. Walang pinagbago sa nose. Tumaba lang. So, hindi makinis yung face ko. And right now, makinis na siya pero may pinagdaanan talaga. Klaro na may pinagdaanan. Ayan, wala na akong pimples. Wala na akong something kinemerot. Pero, meron akong mga pinagdaanan ng ng pimples and blackheads, yung mga tiniris-tiris. And ayun, hindi ko kinakaya yan kasi part of me being human. So ayun guys, ganito ako. Ang ginawa ko na noon, kahit anong gawin ko, walang tumatalaw. So hinayaan ko lang, hindi na ako nag-aarte-arte. Kusa din naman siyang nawala kasi hormones po siya. So, I think it's genetics. So, ganito din yun. Before pandemic, ganyan pa ako kapayat. Look at me right now. It's koan. Then, hindi pa ako koan. Hindi pa ako ganun ka taba. So, ito. I look like this. Minsan po, kung naging ganito, naging ganyan yung katawan ko, and ganito. So, anong ginawa ko sa, sa body ko? Nung time na grade 9 ako, tumaba ako, 75 kilos to be exact, to be specific. I can't forget the, weight. 75 kilos ako. And then, tumaba ako ng sobra. Na-depress. Nalungkot ako. Every time na nakikita ako ng mga tao. Hala, ang taba. Ang taba mo. Jogging ka. Yung ganun. Anong alam nyo? So, ayun. Nung, nagbakasyon, yung summer break, I did everything to lose weight. So, from 75, it turned to 66 kilos. And then, hindi pa enough sa akin. Nag-crash diet ako. Literal na wala akong kinakain sa gabi. Halos wala akong kinakain. Right. Basta alam kong may nakain lang akong sweets na makakapagbigay ng energy sa akin. Minsan sa tanghali, minsan sa morning. Ayos na ako ton. Until nagkaroon ako ng sakit na akala ko mawawala na ako ng buhay. And nagka-ulcer ako, and at the same time nagkaroon ng problem sa kidney when I was grade 10. Pero payat ako. May sakit ako. Pero payat ako. So, at the same time, nung time na yun, nung nagkasakit ako, happy ako kasi pumayat ako, pero may sakit ako. Ganun. So, palagi kong ginagawa yung best ko para magbago physically. Dahil sa sinasabi ng mga tao sa akin. And, dahil, naapektuhan ako. Malaki yung epekto ng mga sinasabi ng tao sa appearance ko, sa pagbabago ng, ng anyo ko. Sa pagbabago ng kung anong nakita niyo sa akin before and right now. And then, ayun, nagka-jowa-jowa, tapos every time na sasabihin, lalaitin ka ng ganito, ganyan. So, gagawin mo yung lahat para hindi ka malait. So, when I was grade 12 until 2022. 2022. Ganun pa din. Medyo depressed ako sa itsura ko. And then nag-research na ako. And humahaba yung buhok ko.
yung skin ko, maitim pa rin kasi nag face to face na kami and nasa bibid pa ako that time. So, nasa arawan kami palagi and talagang pritong-prito na naman yung balat ko sa initan. So, ayun, I did everything to change myself before because to please other people. Right now, I'm doing it for myself. So, ngayon mataba pa rin ako. Pero masyadong light na para sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi may nagmamahal sa akin kahit ganito ako. Right? Alam niyo yung mga words na naririnig ko, mga previous friends, other people. Basta alam niyo na. Kung hindi sa katawan ko na laki daw, kailan daw ako magda-diet, ganun. Sayang daw yung height ko, panlaban sana ako sa ganito, sa ganyan, kasi sayang yung itsura at height, pero mataba nga lang, ganyan. Tapos, yung face ko na mukhang matanda daw, sabi nung isa, ganun nga, matanda yung face, ganun lang yung sinasabi sa akin. Malaking tao, matanda yung mukha. Malaking tao, matanda yung mukha. So, I'm doing my best to change myself for myself. Kasi, hindi ko kailangan na yun na gawin ngayon. Kasi, may nagmamahal sa akin just the way I am. Hindi siya perfectong tao. So, para sa akin, as long as tanggap niya ako, okay na ako dun. Right. Oo nga, yung glow up na gusto kong sabihin. Yung glow up na dapat na ma-adapt ng isang tao mula sa mapapanood niya. Yung glow up na galing sa sa loob. Kung paano ka mag-isip, kung paano mo pakiramdaman ang nasa paligid mo, kung paano mo i-take yung mga nangyayari sa buhay mo. So, before, I'm doing everything to please everybody. Hindi ako masaya. Pinapahamak ko yung sarili ko. Gusto nilang pumayat ako. Gusto kong pumayat ako para maging masaya sila. Ginawa kong lahat. Pero ang nasa huli, pumayat ako. Pero nagkasakit ako. Walang may nag-care. Iisa. Ginawa ko ang lahat para kuminis ako. Nag-take ako ng advice mula sa mga tao sa paligid ko. Pero napahamak ako. Nasunog yung mukha ko. Dahil sa mga advice sa akin. Walang may nag-dare na tumulong. Pinagtawanan pa ako. So, yung advice ko lang sa inyo, kung gusto niyo mag-glow up, mag-start kayo sa loob. Kapag okay na yung loob niyo, yung way of thinking and way of feeling ng sarili niyo, lalabas at lalabas yan. So, ang glow dapat magmumula sa loob para pang matagalan siya. So, ayun, happy ako kaya may glow ako ngayon. Nag-glow up ako. Happy ako kasi natanggap ko yung flaws ko, yung skin ko, yung weight ko, yung face ko, natanggap ko na. Ang tanong, tanggap mo ba ang sayo? Ayun. Ang tanong, tanggap mo ba? Puro flaws ng iba, di ba? Ang nakikita mo? Ang tanong, yung flaws mo, nakikita mo ba? Tanggap mo ba? So, kung napapansin nyo, hindi ako pala ayos. Like, nakikita nyo namang marunong ako mag-makeup. Meron akong makeup. Pero hindi nyo ako nakikita nag-aayos sa labas. Unless kapag kailangan, hindi nyo ako nakikita masyado na nag-aayos sa harap ng camera. It's because wala akong pakialam sa sasabihin nyo sa akin. Wala akong pakialam kung laitin nyo yung flaws ko. Ganun yun. Nagpapakatotoo ako. Gusto ko makita nyo kung ano ako, kung ano yung yung mga natutunan ko sa buhay. You should love yourself so that people will love you. Right? People will love you. Right? You don't have to please everyone. As long as those people na mahalaga sa'yo, family mo,
partner mo kung meron, ay mahal ka. Just the way you are. Okay na yun. Hindi mo na kailangan ng opinion ng iba. Bonus na kung merong positive. Pero okay lang kung wala. So, yun na. Yun yung glow up na gusto kong ipakita sa inyo. And that's all. God bless.